Okay mga kasawild, dito sa sasabihin ko, walang tama, walang mali. Ito ay para lang doon sa inyong pangunawa kung ito ba ay tama, kung ito ba ay mali. Kayo nang bahala. Basta ito sasabihin ko ay walang tama, walang mali. Naniniwala ba kayo na may Diyos? Siyempre sasabihin natin, oo naman. Naniniwala ba kayo na may Espiritu? Oo naman, di ba? Yun ang sasabihin natin. Sinusunod ba natin ang Panginoong Diyos? Oo naman. Oo, sinusunod natin. Oo, ganun lagi ating sinasagot. Parang tayo ay mapagpanggap, no? Kunyari lang tayo na naniniwala pero kulang sa gawain. Ang ating pagkatao ay binubuo ng katawan. Unang-una siyempre katawan. Isip, puso, espiritu. Yan, di ba? At itong apat na ito, isa man ang mawala dito ay hindi nabuo yung pagkatao. Tulad halimbawa, pag nawala yung katawan natin, saan pa pupunta itong ating isip, itong ating puso, itong ating espiritu, di ba? Pag nawala yung isip mo, ano mangyayari sa katawan mo? Di ba? Sira na yung isip mo eh. Hindi mo na maasikaso yung katawan mo, di ba? Katawan. Yung puso mo, wala nang pakialam yan, di ba? Yung espiritu mo, hindi mo na rin mapapansin yan. Wala na rin yan, di ba? Kung mawalan ka naman ng puso, ay marami yan, maraming walang puso. Di ba? Pag nawalan ka naman ng puso, di ba? Dito na yung mga kasamaan, di ba? Pero mabubuhay ka kahit walang puso. Paano masabi? Pag galit ka sa isang tao, o halimbawa basta galit ka sa isang tao, yung kinagagalitan mong maigi, di ba? At galit na galit ka, di ba, sasabihin mo wala kang puso, pero buhay siya. hindi. Ibig sabihin kasi nung walang puso, wala siyang pagmamahal sa kapwa, no? Yun yung ibig sabihin ng sinasabi natin pag galit tayo na walang puso. Pag tayo walang espiritu, no? Ano mangyayari sa atin, no? Wala tayong pinaniniwalaan na Diyos, wala tayong walang naggagabay sa atin, gabay ng Panginoon, wala, di ba? Ano mangyayari sa atin? Wala. Kaya lahat itong apat na ito ay hindi pwedeng mawala diyan ng isa. Tingnan mo ang mga taong wala ng espiritu. Anong nangyayari, di ba? Puro kasamaan ang nagagawa, di ba? Dahil wala silang paniniwala. Siguro may espiritu din sila, espiritu ng kadiliman, di ba? Ayun. Ngayon, itong apat na ito, paano tayo makikipag-usap sa Panginoon? Alin ang gagamitin natin dito? Ito bang katawan? Ito bang isip? Ito bang puso? O itong espiritu? Di ba? Yan. Yung apat na yan, mamili tayo. Alin bang gagamitin natin? Tulad ko, yung nakasanayan ko na pilit kong inilalapit sa Panginoon yung katawan ko. Paano inilalapit yung katawan? Halimbawa, pupunta tayo ng simbahan. Dahil sa paniniwala natin, nandun ang Panginoon. Yun ang tahanan ng Panginoon, no? Pupunta tayo doon, inilalapit natin yung ating katawan. Mula pa nga doon sa pagpasok pa lang doon sa pintuan, di ba? Sa gate ng simbahan, todo ng iyong pagbow, di ba? At yung nagsa-sign of the cross, ganyan. Yung iba naman, mula sa gate, nakaluhod diyan papunta ng altar, no? Di ba? Ngayon, tama ba na lumuhod tayo papunta doon sa altar para tayo ay makalapit lang, o para ilapit natin yung ating sarili sa Panginoon? Yun ba ang tama? Di ba? Sa palagay ko kasi, basta walang tama, walang mali. Sa palagay ko lang, para sa akin, sa palagay ko lang, ang dapat nating ginagamit sa paglapit sa Panginoon ay ating espiritu. Di ba? Espiritu dapat, hindi pwedeng yung puso. Doon ka lumapit sa puso. Hindi pwede yung tawag nito, isip, di ba?
Oh, hindi pwede yung katawan natin, di ba? Oh, di ba ang sabi, ang si Jesu Kristo ay lalang ng Espiritu Santo, di ba? Siyempre, ay tayo may espiritu. Oh, nandito sa atin ang Panginoon, di ba? Nandito ang Panginoon sa ating pagkatao, di ba? Nandito siya. Kaya yung espiritu na yun ang gagamitin natin para lumapit sa Panginoon. Oh, yan yung para sa akin, no? At yan, ano masasabi nyo? Yan, Lord, thank you sa kunting wisdom na pinagkaloob mo. Bagamat hindi ho ako nagbabasa ng Biblia, hindi pa ako nagsisimula na magbasa ng Biblia, ay nagpapasalamat na rin ako kahit papaano ay ngayon ay naiisip ko yung mga bagay na noon ay wala